Ito mga klira. Sa ngayon, talaga ang kinikilala ay ang liderato ni Senator Sherwin. Okay? Sa July 27. Ayan na po, hindi. July 27. Monday of July. Nakita ko na yung representatives ng RTVM sa video, ng Presidential Management Oh, Staff. imagine mo mga klira, interagency. Ayan, sige, kwento ni Marcel. Andun na sila, so pinaplano na nila yan kung saan ipupwesto yung camera, saan uupo yung mga VIPs, di ba? Yung mga former presidents na invited. Usually naman, ang tradition dyan, invited lahat ng mga former president, former vice presidents, of course, current vice president, di ba? Hindi lang natin alam kung pupunta. Last year, hindi rin naman pumunta. Kasi kung tayo ng mga taga-media ay pinadala ng mga folder natin kanina for accreditation. Oo. Tapos ang VP, hindi ma-invite. Siyempre, invited. Siyempre, Of dapat course. invited. Ay, nawala. Saan yun? Nawala. Ay, ganito na pala. Wala naman dito mga klira. Pinakita ko na sa inyo kanina. Junior bilang Senate Secretary matapos ang unang interagency meeting kanina para sa preparasyon ng ikalimang State of the Nation address ng Pangulo Osona. Ayaw pa rin kasi magpatinag ni Senator Alan Peter Cayetano bilang dati. Ito mga klira, ang kinilala, sabi ko ulit ulitin ko sa mga bago dito, ang kinilala dito yung representative. No? Tao. Ayan, si Atty. Renato Bantug Jr., Senate Secretary. Ito ay pili. Ito ay nag-oath, no? Dito sa Senado sa panahon na po ni Senator Sherwin Gatchalian. So ito yung kinikilala, interagency meeting to para sa preparation ng SONA. Pakita ko lang ng konti ulit Kinilala si Atty. Renato Bantug Jr. bilang Senate Secretary matapos ang unang interagency meeting kanina para sa preparasyon ng ikalimang State of the Nation address ng Pangulo Osona. Ayaw pa rin kasi magpatinag ni Senator Alan Peter Cayetano bilang dating Senate President. Ginigiit ni Cayetano na illegal ang pag-amyenda ng Senate rules ng bagong mayorya. Kasama sa pagpupulong ang mga kinatawan ng Kongreso, Office of the President, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Metro Manila Development Authority. Sa pangunguna ni Secretary General Ano ko lang, may picture ako. National Police at Metro Manila Ito yata, sino ba to? Okay. Development Authority. Mukha nandun si ano, tignan nyo. Parang ito si ano parang si General Torre yata to, no? So imagine nyo lahat ito, ito lahat. Nandiyan yung RTVM, ito, si Yusek Franz to lahat ito sa interagency, ang kinikilala si Senator Sherwin Gatchalian. Sige, tingnan, may tao ba ditong kinimbida? May tao ba ni Senator Alan Cayetano? Wala. Diba? Manila Development Authority. Sa pangunguna ni Secretary General Cheloy Garafil, tiniyak niyang magiging simple lang daw ang SONA ni PBBM sa July 27. Ayan na po, hindi. July 27. Monday of July. Nakita ko na yung representatives ng RTVM sa video, Ayun, RTVM, nandiyan na. ng Presidential Management Staff. Sila, no? Andun na sila, so pinaplano na nila yan kung saan ipupwesto Yung PMS, nandiyan na. camera, saan uupo yung mga VIPs, di ba? Yung mga former presidents na invited. Usually naman, ang tradition dyan, invited lahat ng mga Diba? Nakita nyo? So, ang tanong, bakit hindi bumibitaw? Si Senator Alan Cayetano. Yung Cayetano block. Alam mo mga kalin, hindi lang si Senator Cayetano dito ang masasabi natin na dahilan kung bakit hindi naaayos. Hindi lang yung pagmamatigas si Senator Alan Cayetano. Baka nakakalimutan natin, may mga kasama siya. May mga kasama siya nagtotolerate kay Senator Alan Cayetano. Diba? Ano malabas ito mga klik? Kinikilala si Senator Sherwin Gatchalian? Pero bakit itong mga to parang hindi ginagalang kung ano yung pinagkakakilala ng mga different agencies, branches of the government, hindi nila kinikilala kung ano yung kinikilala ng mga to. Wala silang, they don't care. Diba? Tapos yung nangyayari na bakit bumabagal ang pagsasagawa, pagpirma or anything, kasi adjourn sila Pero, di ba, kung dati hindi nag-absent itong mga to na nag-tolerate sa boycott, mga kaklip, sana maraming sa trabaho. Kaya nga doon medyo umalma si Senator Cheese Escudero. Hindi niya nagustuhan yung ginawa ng mga kaalyado ni Senator Alan Cayetano sa hindi pagpasok sa sesyon, sa pag-boycott. So tanong natin, totoo bang ayaw mong pumasok dahil nagbo-boycott ka for a certain reason? Or ayaw mong mapalitan bilang Senate President? Merong isang nakonsensya si Senator Cheese Escudero. So the rest, tignan nyo mga kalin, lahat ng kaalyado ni Senator Alan, tinotolerate yung ginagawa ni Senator Alan Cayetano. Nandiyan na si Senator Robin Padilla, pangising-ngisi pa. Kaya tandaan natin, Senator Robin, sana hindi totoo, di ba? Tanungin natin, meron man nagre-recruit
para manggulo sa Senado. Di ba? Kasi, well, tanong natin, kaya nyo ba na maggawa ng kaguluhan? Tanong lang. Parang oo naman eh. Nangyari nga nung May, nung ano eh. Kailan, anong buwan yun? May 3 ba yun? May, 30. May 13. Di ba nangyari nga nung May 13? Daming barel tapos nakawala. Walang katakot-takot na pinalabas si Senator Alan, si Senator Bato de la Rosa. So kaya ba nilang gumawa ng gulo? Kaya ba nila mag-recruit? Yun ang tanong natin. Di ba kasi sabi ni Senator Lacson, may mga nagre-recruit para manggulo. Di ba? So tanong natin, meron ba silang alam dito? Baka, siyempre pag sinabi nilang wala, di-deny lang nila yun. Pero dapat ito may imbestigahan. Di ba? So sino kaya? Ordinaryong tao ba nagre-recruit? Ang lakas naman ng loob kung ordinaryong tao lang papapasukin. Ito mga klira, para ang dating is papapasukin nila yung ibang militar, tapos kapag medyo nagsinungaling, baka makontempt, tapos maglalabas, may mga armas, manggugulo. Malakas ang loob naman nun kung ordinaryong tao lang. Diba? O baka para magiging inside job, magkikreate ng senaryo, parang yun nangyari doon sa lock and load ni General Aplasca. Sana hindi. Kasi otherwise, sasabihin nila, uy, sanay na sila sa gulo. Sanay na sila sa putukan. Diba? Well, anyway, dapat maimbestigahan ito mga Klikosino. Ito. Gusto ko itong mabasa. Hindi ko alam kung nakita nyo na ito mga Klira. Okay? Ayan. This is May 16 pa naman. Isang pari. Ayan. Diba? Catholic Bishops Conference of the Philippines on Thursday strongly criticized the recent leadership change in the Senate, calling the ouster of Senate President Vicente Soto and the installation of Alan Peter Cayetano an obscene display of political power. Akala ko display of being prayerful. In a pastoral letter, Socrates Villegas, the Archbishop of Lingayen Dagupan and former CBCP President, condemned the abrupt shift in Senate leadership amid the looming impeachment. Oo nga naman. Kaya nga, ito mga klira. Nandito naman ito Amid the looming impeachment trial of Vice President Duterte. It is obscene. It is unbelievable. It's unbelievable that men and women called honorable could do such brazen exercise of power. It is confusing. It is unbelievable. It is pathetic. It is disgusting. It is shameless. How did we reach this low level of public service? Ang sakit, di ba? Medyo pang pitik. Ito na mga kli, sa akin ang aking pananaw, kumatayin nilang bimitin. Kasi, ang plano talaga nila, since day one, sinakita nila yung impeachment, nandiyan dyan. Hindi pwedeng ang Senate President ay si Senator Tito Soto. Yon ang kanilang agenda. Dapat hawak nila ang hearing. Dapat hawak nila ang tao, ang mga senador. Dapat hawak nila yung majority. Bakit? Para kung ano man ang gusto nilang gawin, lagi na lang sasabihin ni Senator Alan Cayetano, let's divide the House. Natatandaan nyo yung issue tungkol sa gusto nilang bilisan na yung mga taong nasa labas or absent for a justifiable reason ay pwedeng bumoto online. Kaya ang tanong ni Senator Erwin Tulfo, why are you in a hurry? Okay, mga kakli, di ba? Anong sabi niya kay Senator Bato? Bakit mo tinawag? Kaya tingin ko ito yung dahilan kung ba't hindi siya makabitaw At yung mga kaalyado ni VP Sara, hindi rin siya pinapabayaan. Kailangan makontrol. Tingin ko yun yung goal. Kasi the reason why Senator Bato was called, he was requested to be present, in the Senate. Bakit? Una, to change leadership. Anong purpose? Change of leadership lang?
Hindi lang yun. Kasi, kailangan nila na maipasok yung 18 Maleta Boys. By hook or by crook, kailangan na ito ipasok. Bakit? Para siraan, unang-una syempre, ang Pangulo. Diba? Yan yung purpose nila. Distab. Kahit i-deny pa nila yan. So, kailangan pumasok si 18 Marines bago mag-impeachment trial. Diba? Dapat gibain muna. Ha? Dapat gibain muna ang Pangulo bago ang Vice Presidente. Diba? At yun yung ginagawa nila ngayon. Yun yung pinakahudyat. Kaya nga nagsalita si Pulong. Uy, militar. Hindi ba nakikita ang liwa-liwanag ng maleta? Hindi naman ganun kababa or kababaw ang utak ng militar. Diba sabi nga na, nakikinig sila, di sila bulag. Hindi sila bingi. Alam nila katotohanan. Kitang-kita na yung mga statement ito, walang basehan, walang kakwenta-kwenta basura. Yan ang ipapasok nyo. Pero definitely, yan ang una nila. Kaya they have to change leadership, dapat papalitan ng Blue Ribbon Committee. Kasi, yung mga mga walang kakwenta-kwentang kwento, mukhang hindi lulusot kay Senator Ping Lacson. Eh, nanggagaling itis na doon. Bakit hindi ayaan yung 18 ex-Marines na, 18 ex-Marines, mag-testify para malaman natin ang katotohanan. Ayun yung katotohanan, no? Abogado ang nagkukwento. Saan ka pa? Diba? Tapos mali-mali pa yung kwento. Mali-mali yung date. Mali-mali. Tapos may bawi pa ng pangalan. Yun they have to change leadership para yung naratibo nila ang magamit nila. Hindi umuubra kasi. Ano pa sabi pangalawa? For impeachment. Yun ang sabi kay Senator Lacson.